huling pag-uusap ng dalawa noong nakaraan tungkol sa kaibigan ni Tupe na si Geraldine. Mukhang nadali itong si Tupe sa pagkasambit ng dila niya sa kung sino ang gusto niyang makakatuluyan. Ngunit napaiba ang pagkaintindi ni Rita. At sinagot na lang ng ano nga ba ang totoo? Tupe, sambit ni Rita. Dahil mukhang marami daw itong nakikilalang Geraldine bukod doon. At hindi ka lang lapitin ng disgrasya. Mukhang lapitin ka pa ng mga chicks na nagngangalang Geraldine, sabi ni Rita. At nagtawanan silang dalawa hanggang sa naalala nila pareho yung mga kalokohan nila noon sa salitang gelatin. Kasi nga naman, ang lakas kong makadikit ang pangalang Geraldine kay Tupe. Napakalakas ang tawanan nila habang tulog si Baby Andrew. At nagising pa itong nanay ni Rita at bumaba patungo sa kanila. At sinabing huwag sila masyadong maingay dahil baka magising bigla ang apo niya. At nag-alala itong nanay ni Rita dahil wala pang pahinga si Tupe at pinipilit na itong magpahinga ngunit hindi na lang nagpahinga si Tupe sa pagbabantay. Dahil dito ay nag-offer ang nanay ni Rita ng kape kay Tupe at sinabing baka manginig na raw siya. At sumagot naman si Tupe na okay lang po, ayos lang naman ako, aniya nito. At sabay sabi kung gusto niyang manood na lang ng TV. At sabay sabing kung gusto niyang manood na lang ng TV para di antukin. Dahil maayos-ayos na ang cable na pinaayos ni Peterson nung nakaraan at di na raw gaya noon na malabo. Kaya naman, napapuri ang nanay ni Rita kay Peterson dahil kakaiba siya pagdating sa mga emergency cases. Iniwan na nga sila ng nanay ni Rita sa sala kung saan naroon si Baby Andrew. At ang dalawa hanggang sa kinuha ni Rita ang remote ng TV upang maghanap ng magandang palabas. Ngunit, sabi ni Tupe na mas maganda silang panoorin sila ni Baby Andrew. Natulala ngayon si Rita hanggang sa nasabing, "Kape, mukhang kailangan mo ng kape," aniya ni Rita. Ngunit umiling si Tupe na huwag na dahil ngayon pa lang nininervyos na ako, aniya ni Tupe. At sa bahay naman ni Peterson, paidlip-idlip dahil sa sobra na rin sigurong pagpupuyat niya sa pagbabantay at pagpapanood sa CCTV mula kina Rita. Hanggang sa nagising na siya ng bandang alas 7 ng umaga at nabungad na naman sa kanya ang dalawa kung saan ang sweet nila kung magkwentuhan. Hanggang sa naisipan nitong pumunta na lang sa bahay kung saan andun sila Rita. At pinaghain na nga ng nanay ni Rita si Doc Tupe ng agahan niya para kapag may tawag siya mula sa hospital ay busog na ito at pwede nang lalarga mula doon papunta sa hospital. Dumating na itong si Peterson at sumabay si Kyle patungo sa kusina kung saan kumakain sila Tupe at ang nanay ni Rita. Habang karga-karga naman niya si Baby Andrew. At sinabi ni Kyle kay Peterson na mukhang napapadalas ng pagkikipag-almusal mo dito ah. Wala ka bang almusal sa inyo? Aniya ni Kyle. Nagpunta ako rito dahil gusto kong malaman ang update sa pagmomonitor kay Baby Andrew, aniya ni Peterson. At sumagot naman si Rita na nagchat siya at di na lang siya tumawag dahil baka tulog pa siya. Kaso ang gusto ni Peterson ay tatawag si Rita. At kinarga na nga ito ni Peterson si Baby Andrew mula kay Rita. At sinabi kay Tupe na bakit andun pa raw siya. Pwede na daw siyang makauwi at makakapagpahinga naman. At siya naman nang bahala or magbabantay dahil kaya din naman niyang magpuyat kay Baby Andrew. Sabay sabing, alam mo naman, may sapaniki ako. Nagkatinginan ng dalawa, sina Tupe at Rita hanggang sa natawa na lang ang mga ito dahil nga binansagan ni Tupe na may sapaniki si Peterson. At nagsalita naman ang nanay ni Rita sa hapagkainan at sinabing nagmuni-muni daw siya kagabi at naisipan na baka pwedeng binyagan na ang apo niya dahil baka yun ang dahilan ng pagkakasakit pa niya. Nag-agree naman agad si Peterson at sinabing tatawag na lang daw ng receptionist designer para
sa mga bisitang dadalo, ngunit hindi pumayag si Rita at sinabing gawing simple na lang ang binyag ni Baby. At umayon naman ito si Tupi kay Rita at sinabing tama, mga malalapit lang na kaibigan at ang buong pamilya. Siguro naman okay na yon dahil yun lang naman ang importante sa lahat. Ngunit sinabihan siya ni Peterson na, invited ka ba? Walang nakaimik sa kanila. Hanggang sa si Rita na ang nagsalita at sinita si Peterson. Ngunit, nagpalusot naman si Peterson at sinabing, it's a joke. Pwede naman niyang yayain sila Simon at ang kapatid niya. Basta hayaan lang nila na siya na lang lahat ang gagastos. Pero, di naman pumayag si Rita at sinabing, hindi maaari. Kailangan maghati tayo, aniya ni Rita. At pumayag naman itong si Peterson. Habang kalong ni Peterson si Baby, naalibadbaran siya kay Tupi. Kaya minadali siya at paalisin mula sa bahay. At nagpaalam na nga si Tupi. Hinatid ito ni Rita palabas at humingi nga siya ng pasensya dahil sa mga inasal ni Peterson sa kanya. Ngunit ayos lang yon, sabi ni Tupi. At may hiningi namang pakiusap si Tupi kay Rita na kung pwede ay makiambag din sa gastos ng binyag ni Baby. Para naman lang araw ay maikwento din niya kay Baby Andrew na binilhan siya ng ice cream noong siya ay bininyagan. At pumayag naman itong si Rita. At sinabing antayin na lang niya ang ibibigay niya at ipasok sa bangko ni Rita. At kung may sobra man ay pwede niyang ibili ng pangangailangan ni Baby tulad ng diaper at kung ano pa man. Ambag lang yun ha, huwag mo masyadong sobrahan, aniya ni Rita. Ngunit umalis na ito sabay sabing basta ikaw na bahala doon, sabi ni Tupi. Napangiti naman si Rita. At sa simbahan, araw ng binyag ni Baby Andrew, andun ang lahat. At sa pagsisimula ng seremonya, tinawagan ng pare ang bibinyagan at ang magulang nito sa harapan niya. As a civilized, syempre, kasal pa rin sina Peterson at Rita. Kaya naman si Peterson ang may karapatan na umako sa lahat lalo na sa binyag ni Baby Andrew. Tinanong itong pare kung siya nga ba ang ama ng sanggol at dali itong sumagot ng opo, ako nga ho ang ama ng sanggol. Nagkatinginan ang lahat ng andon sa simbahan. Maging si Tupi ay wala ring magawa kundi respetuhin ang batas. Gustuhin man niyang kasama siya doon sa harapan ngunit hindi rin ito pwede kaya naroon lang siya sa may likuran. Habang binubuhusan ng tubig sa ulo ni Baby Andrew ang pare, isa-isa naman sumindi ng kandila ang mga naroon na naimbitahan. At sabay titig naman sa mukha ni Rita si Peterson. Habang karga-karga nila si Baby Andrew at binubuhusan ng tubig sa may bandang ulo. Tapos na rin napasbasan si Baby Andrew. At syempre, di mawawala ang picture taking, tanda ng memories nila. Kaya naman, tinawag ni Peterson ang cameraman upang kuhanan sila at sinabing mauuna ang first family. Syempre, silang tatlo lang yun daw, aniya ni Peterson. Halos di makapagsalita ang lahat. Nagkatinginan silang lahat dahil kung tutuusin, malapit nang mag-grant ang annulment case nila Peterson at Rita. Kaya naman, nagtaka nga ang karamihan kung bakit ganun na lang ka-obsess si Peterson kina Rita at Baby Andrew. Gayong hindi naman sa kanya galing ang batang binibinyagan. Hanggang sa tinawag ni Rita si Tupi para mag-join sa picture taking. At dali naman hinila ni Kyle si Peterson sabay sabing, sila naman kuya, kasi tapos ka na, aniya ni Kyle. Habang kinukuhanan sila, nagingit-ngit na naman ng galit si Peterson dahil gusto niyang siya lang ang nandun sa larawan kasama si Baby Andrew. At sumunod ang nanay ni Rita at si Kyle. Masaya ang lahat. Hanggang sa sila Hana at Tupi naman ang pumesto sa tabi nila Rita at Baby Andrew. Ngunit, nagtrespassing itong si Peterson at
sila ng kaibigan niya ang tumabi para kuhanan ito. Umatras ang magkapatid at pinauna na lang sila. Matapos uli sila ay sumunod na ang magkapatid, maging ang mga kaibigan ni Rita na sina Maggie at Raymond. Halos di maipinta ang mukhang meron si Peterson dahil mukhang out of place silang magkaibigan. At pagdating sa bahay nila Raymond, nagkakabanggaan na naman ang dalawa. At di pa rin talaga sumusuko si Peterson. Hanggang sa nasabi ni Peterson na, kailangan pa ba kitang i-remind kung saan ka lulugar? Aniya nito kay Tupi. Ngunit sumagot naman si Tupi na matagal na akong lumugar. At sagot naman ni Peterson, kung hindi ka dikit ng dikit kay Rita, siguro hanggang ngayon ay okay pa rin kami. Pagkasagot naman ni Tupi na, sigurado ka? Sana naman pinagsasabihan mo yung sarili mo kung bakit ganon na lang ang trato ni Rita sa'yo. Kaya pagsabihan mo yung sarili mo ha, aniya ni Tupi.